Grabing balita ito mga idol, oh. Sobra naman sila sa mga katulad nating TNBS driver. Masyado naman nila tayo ditong kinakawawa. So panoorin natin at magbibigay tayo ng honest review ukol sa balitang to. Ito, panoorin natin. Pahirapan na nga, mas mahal pa. Ganyan na raw ang karaniwang sinasapit ngayon ng ilang regular TNVS customer sa tuwing sasapit ang rush hour. Si Eri na taga North Caloocan, kung dati raw nasa 250 pesos lang ang singil ng sinasakyang motorcycle hailing service mula Agam, Quezon City pang uwi sa kanila. Ngayon, inaabot na raw ng 340 pesos pataas. Malaking factor po yung place, bawa nasa mall, ganyan. Marami rin po kasing kasabayan mag-book. Kaya agawan po talaga. Di hamak naman daw na mas... Oh, di ba? Tama naman yung sinabi ni ate. Lalo pag sa mall, super traffic dyan. So, asahan nyo na halos wala na makuha ang driver kasi halos may sakay na lahat. So, sinasabi naman niyang tumaas yung presyo. Hindi nga ganun kataas ang presyo ngayon kumpara sa mga dating taon. Super mura ngayon. Kaya nga umiiyak yung mga katulad nating TNBS driver Yung binubook niya ng 200 pesos, malamang ano yun. Hindi pa bare months yun. Kaya ngayong bare months na, yung malapit na magpasko, naninibago na siya. Nag-i-enjoy nga ang mga passenger kapag hindi rush hour, di ba? Halos super mura yung pamasahe natin. Halos yung 4 wheels katumbas na lang ng pamasahe ng mga 2 wheels. Kaya pag nag-rush hour na at tumaas na yung surge, yun na, nag-iiyakan na sila. Hindi sila sanay na makakuha ng mahal na pamasahe. So ituloy natin. Kung 4 wheels, ayon naman kay Realin na umuwi naman ng San Jose del Monte sa Bulacan. Kung dati daw, pumapatak na ng 500 pesos. Lately, lumalagpas pa raw ito ng 800 pesos. Natural Pero yan. 800 po, isang buong araw na po namin sa work. And then kung ipapamasahe pa po namin sa 4 wheels, wala na. Oh, isang buong araw na daw nila. Bakit? TNBS lang bang pwedeng sakyan? Pwede naman kayo mag-jeep, bus, o ano pa bang tren kung para makatipid kayo. Huwag nyo naman ipilit sa TNBS kasi ang TNBS para yan sa ano kayo, para maging komportable kayo sa gagawin yung biyahe. Kaya kayo nag-TNBS. So asahan nyo na medyo mahal ang pamasahe. Pero kung ganyan sinasabi mo na mauubos na yung sweldo nyo sa pamasahe, maghanap kayo ng iba. Marami naman dyan. Maraming jeep, bus, tricycle, o ano pa, o magmotor na lang kayo para makatipid kayo sa kinikita nyong sweldo. Diba? Hindi naman kayo pinipilit mag TNBS. Anong kala nyo naman sa mga TNBS robot? Tao rin naman ang mga TNBS driver. Gusto rin nilang kumita. Mas lamang na nga ngayon yung mura yung pamasahe. Kami sa rush hour lang kami nagtataas. Yung mga hindi rush hour, naiisip nyo ba yun? Tuloy natin. Kaming pagkain. Ang masaklap pa raw niyan, paghihintayin ka pa ng siyam-siyam bago makakuha ng masasakyan. Minsan po, abot ko ng 1 hour yung pagbubook ko. 1 hour, 30 minutes to 1 hour po. At habang papalapit ng papalapit, Gaya nga ng sinasabi, ayan o, sa picture na lang hindi nyo ba nalalaman yan? Sobrang traffic na ngayon. Tapos pag makakuha kayo ng bookings, pag minalas-malas kayo, nasa malayo pa yung nakukuha nyo, abutin talaga ng 30 minutes to 1 hour yung yung pick up nyo bago kayo ma-pick up. So dapat konting intindi naman. Hindi naman pwedeng pagka-book nyo dyan na agad. Maliban na lang kung nakakuha kayo ng driver na kinansilan. Kasi may mga driver na kagaya natin na halimbawa papunta na tayo sa pick up. Pag malapit na tayo, hindi makaantay yung passenger, kala nila so para tagal natin, kinakancel. So malapit na tayo sa area ng pick up, biglang cancel. Tapos may pumasok uli. Yung pumasok na yun yung swerte. Kasi malapit na sa kanila. Swerte-swertihan lang naman ang pagbubuk Bira, wag kayo masyadong excited. Minsan matagal, minsan hindi matagal, minsan mabilis. Depende sa sitwasyon. ayon sa grupong Digital Pinoys, asahan na raw ang lalo pang pagsirit ng presyo ng singil ng mga TNVS. Mga surge fare kung tawagin na nakasalalay umano sa availability ng masasakyan, tindi ng traffic at sama ng panahon. Tama. At ang pinapayagan sa batas, I think parang 1.5 or up to twice
the fare ang pinapayagan, ano? Pero sa nakikita natin, marami hong mga pagkakataon na lagpas pa ho dito yung itinataas ng pamasahe dahil ho sa surge pricing. Oh, alam yun naman Para pala sa eh. Digital Pinoys, hindi raw ito makatarungan. Kailangan yung mga TNVS platforms, yung mga operator, siguraduhin din nila na yung mga kanilang mga sasakyan ay bumabiyahe ho sa oras na kinakailangan ho sila. Dahil isa ho sa mga basehan doon ho sa pagbibigay ng prangkisa para sila ho ay makapagbiyahe, ay yun pong kanila hong kahandaan na magserbisyo. Grabe naman to si sir. Wala naman ako naaalalang ganun Sa mga bago ba ngayon, sa mga bagong pumasok sa TNBS, sa LTFRB, meron ba kayong pinirmahan o pinangako na kahit super rush RA, obligado kayong bumiyahe? Kailangan full force ang mga driver. Kasi sa panahon namin, nung 2017, ano na ako yan, TNBS driver na ako yan So pinasok namin yung sasakyan ko sa LTFRB. Wala namang kaming pinirmahan doon o pinangako na kailangan kapag rush RA, huwag kang hihinto bumiyahe. Bumiyahe ka dahil maraming nag-aabang na pasahero. Walang sinabing ganun. Ang pagkakaalam ko sa pagpasok sa TNBS is hawak mo ang oras mo. Nasa sayo, nasa operator, nasa driver kung gusto mong bumiyahe o ayaw mong bumiyahe kapag rush hour. Pwede ka magpahinga. Hindi obligadong kahit na alam mong traffic na, kahit nahihirapan ka na is kailangan mong bumiyahe kasi pinangako mo. Dahil pumasok ka sa LTFRB. Sa TNBS world, walang ganon. Grabe naman, kawawa naman sa inyo yung mga TNBS driver na katulad ko, no? Subukan nyo namang ilagay yung sarili nyo sa kalagayan naming mga driver. Saka nyo ireklamo yung mga reklamo nyo na mataas ang pamasahe kapag surge. Sa surge na nga na kami bumabawi kapag rush hour Dahil kapag hindi namang surge, kita nyo naman yung pamasahe, di ba tuwang-tuwa yung mga passenger. Ang mura daw. Ang daming pagpipilian, kesyo may in-drive na, may Lala Cars, Ang Cars, Joyride, Grab. So meron silang pagpipilian. So pwede nilang piliin yung pinakamura.